Nasa kalagitnaan pa lamang ang lalaki ng pagpili ng mga sangkap nang may biglang mangyaring hindi inaasahan. Biglang sumugod ang kanyang kalaban at inagaw ang lahat ng mantika. Bago pa man siya makapag-react, kinuha rin nito ang lahat ng pampalasa. Walang inihandang ekstrang supply ang mga tagapag-ayos ng paligsahan, kaya kapag nawala na, wala nang kapalit. Nang makita ito, inakala ng mga manonood na tiyak nang matatalo ang lalaki. Ngunit hindi siya sumuko. Tinitigan niya ang natitirang mga sangkap at dahan-dahang nakaisip ng isang plano. Habang mabilis na inihahanda ng kanyang kalaban ang karne ng baka, bigla itong napatingin pataas at napansin na ang lalaki ay nagpapakulo ng baboy sa isang kaldero. Maya-maya ibinuhos niya ang laman at nag-ipon ng isang malaking mangkok ng taba ng baboy. Sinulyapan niya ang kanyang kalaban at ngumiti ng may kumpiyansa. Gayunman, hindi man lang nabahala ang kalaban. Kahit may mantika, kung walang asin, imposibleng makagawa siya ng masarap na pagkain. O iyon ang akala niya. Sa sandaling iyon, tinipon ng lalaki ang lahat ng dikya. Inilagay ang mga ito sa isang kaldero at pinakuluan. Nagtaka ang lahat at walang nakaunawa kung ano ang balak niyang gawin. Habang lumilipas ang oras, unti-unting sumingaw ang sobrang tubig sa loob ng mga dikya at ang natira ay mga kristal na parang asin mula sa dagat. Nabigla ang lahat ng naroon. Nataranta ang kanyang kalaban at mas pinabilis pa ang pagluluto. Ngunit dahil sa dami ng oras na ginugol ng lalaki sa pagpino ng mantika at paggawa ng asin, kulang na siya sa oras para sa isang komplikadong putahe. Kaya nagpasya siyang gumawa na lamang ng isang simpleng bento. Nang simulan ng host ang huling countdown, natapos ng magkabilang panig ang kanilang mga putahe sa huling sandali. Kung ikukumpara sa marangyang steak ng kanyang kalaban, napakapayak tingnan ng bento ng lalaki. Ngunit nang tikman ito ng mga hurado, natuklasan nilang nakakagulat na perpekto ang lasa. Ang mantika at asin na kanyang pinino ay may napakalakas na lasa at ang bento ang pinakamainam na paraan upang balansehin ang pagkataba ng taba ng baboy at ang tindi ng alat ng asin dagat. May isang hurado pa ngang pumuna sa panig ng kalaban. Sinabing ang kanilang ginawa ay salungat sa tunay na diwa ng kompetisyong pangkulinarya. Sa huli, nanalo ang lalaki sa paligsahan sa skor na 2-1.